So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJMA para sa isang panibagong vlog. At sa almost 8 to 10 days guys na wala tayong upload, syempre may napapansin tayong activities or dun sa mga content creators na nagko-comment sa mga videos natin. And eventually guys, naisip kong i-topic ito, and gusto ko agad magbigay ng disclaimer guys, and maybe some of you ay ma-offend sa magiging topic natin for today kasi karamihan sa inyo guys ay ginagawa ito sa ngayon. So yung magiging topic natin today guys ay dun sa mga content creators na sumasali sa proseso na tinatawag natin na count me in and resbakan. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So bago pala natin simulan itong vlog na to guys, gusto ko lang magpakilala sa inyo. Ako pala si DJMA, and most of my videos ay nakapokus sa YouTube tips, nagbibigay din tayo ng iba't ibang updates sa YouTube, and of course guys, nagbabahagi din tayo ng ilang live streaming platforms na pwedeng makatulong sa inyo financially, no, kahit nasa bahay lang kayo. So yung count me in or yung resbakan ay ang pagkakaalam ko dito guys, nagmula siya sa Facebook talaga. So kasi dito guys sa YouTube, uso din yung ganyan, which is sub for sub. Yung iba sumasali pa ng mga live streaming like Paangat Program. Yung iba naman is sumasali pa ng GC or group para magkaroon sila ng subscribers dito sa YouTube. Pero yung iba guys, na-adapt nila ito lalo na dun sa mga content creators na galing sa Facebook and Meta, at ginagawa na din nila ito ngayon sa YouTube. So dito guys sa vlog na to, i-discuss ko sa inyo yung mga pwedeng maging negative effects nito sa mga channels nyo, lalo na kung nagbabalak kayo mag-YouTube this year or nagbabalak kayong i-monetize yung channel nyo ngayong taon. So ang tanong, bakit nga ba ginagawa ng iba't ibang content creators yung count me in or yung resbakan kung tawagin dito sa YouTube? So yung iba kasi guys is syempre no, nahihirapan silang magpadami ng subscribers, siguro nakikita nila sa kanilang efforts na hindi naman umaangat yung followers nila or sabihin natin yung subscribers nila dito sa YouTube. So gumagawa sila ng diskarte, gumagawa sila ng paraan para mapadami yung subscribers nila. But eventually guys, para sa akin kasi yung count me in at saka yung resbakan is wala siyang pinagkaiba dun sa tinatawag natin na sub for sub dito sa YouTube, which is ayon kay YouTube guys is hindi siya pwedeng gawin talaga dito sa platform na to, or sabihin natin na bawal siya dito sa YouTube. But ang tanong, bakit may gumagawa pa rin ng ganitong klaseng sistema? So ako guys, nung bago kasi ako, iba talaga yung pakiramdam guys na nakikita mo na nadadagdagan yung subscribers mo. So syempre guys, bilang bagong content creators is wala tayong ibang hangad or wala tayong ibang pangarap dito kundi umangat tayo dito sa YouTube, and at the same time is ma-monetize natin yung channel, and syempre dito na papasok yung pwede na tayong kumita or kumbaga posible na tayong kumita dito sa YouTube. At dito guys, pag-uusapan natin kung ano yung mga pwedeng maging epekto sa channel nyo once na ipagpatuloy nyo yung ginagawa nyo ngayon na count me in at resbakan. So yung una guys na pwedeng mangyari sa inyo is pwede kayong magkaroon ng low impression rate. So dun sa mga nakaraang videos ko guys, na-discuss ko na sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng impression analytics dito sa YouTube. Ito ay kung ilang beses lumalabas yung ating mga thumbnail sa ating mga potential audience. So dito natin nakikita yung bilang guys, kung ilang beses or ilang percentage nire-recommend ni YouTube yung ating mga videos sa ating potential viewers and subscribers. Kaya mapapansin nyo guys, pag maglalagin kayo sa YouTube, di ba may bubungad agad sa inyo ng mga videos? It's either nakasubscribe kayo sa channel na yon or pinapanood nyo siya madalas. So that's why, yun guys, papasok yun dun sa impression analytics nung content creator na yon or yung may-ari nung channel na yon. So dun guys, matutulungan yung content creator na yon para mas may recommend ng YouTube yung kanyang mga video sa kanyang potential subscribers. Kasi the more na mas pinapanood yung vlogs niya, the more na ipinupush ni YouTube yung algorithm ng video na yon. So kung ipagpapatuloy nyo guys yung count me in or sabihin natin yung resbakan kung tawagin, is alam naman natin dyan guys na yung pinakang main goal nyo is dumami yung subscribers, di ba? So kumbaga yung video is less priority. So kumbaga alam ko hindi nyo priority yung mga videos nyo dyan. So ang nangyayari guys, hindi nag-e-effort ang isang content creator na panoodin yung video nyo kasi at the first place, hindi naman talaga sila interesado doon sa vlog na meron ka or hindi mo sila target audience. Nagkataon lang kasi na sumali sila sa count me in, sumali ka din sa resbakan, so that's why kumbaga napipilitan kayo na magpalitan ng subscribers sa isa't isa.
So which is yun naman talaga yung purpose ng count me in. Maaaring maapektuhan yung impressions rate nyo at maaaring ito yung maging reason para hindi na siya tumaas or hindi na ikalat ni YouTube yung mga thumbnails nyo or yung mga videos nyo dito sa YouTube. Isa ka bang gamer or live streamer na naghahanap ng murang in-game points or coins? So today guys, isinasuggest ko sa inyo yung CocoDP platform. So dito sa CocoDP guys, hindi lang po mga games ang meron dito. So meron ding mga live streaming platforms like PopoLive, Chamet, Sugo, Bigo Live, IMO, and Star Maker. At kung gusto niyo pong makuha ang exclusive discount ng CocoDPs, don't forget to log in your Google account dito sa CocoDP at gamitin yung coupon na makikita nyo sa inyong mga accounts. Pero ang tanong ng karamihan sa mga viewers ko na, DJ May, paano ba kami pwede makabili ng coins para sa PopoLive dito sa CocoDP? So una guys, huwag niyong kakalimutan ilagay yung inyong mga user ID number. Yung number 2 guys, pumili kayo ng package na gusto nyo. Yung step number 3 naman guys is pumili kayo ng payment method, and I suggest kung gusto nyo makuha yung maximum discount ng CocoDP is don't forget to use the Cocoin payment method. And then guys, yung pang-apat na step is don't forget to put your email address, at yung pinakang final step guys is click buy now. So guys, wala pang isang minuto is marireceive nyo na po yung coins na binili nyo dito sa CocoDP. Kaya ako sa inyo guys, visit CocoDP today for more info. So yung pangalawa naman guys, dahil nga kasali kayo sa Count Me In o Resbakan, so kumbaga guys, yung mga content creators na napipilitan kayong isubscribe because ganun din naman yung gusto nilang gawin sa inyo. So pwede kayong magkaroon ng low average view duration. So guys, yung average view duration kung tawagin is ito yung haba ng panonood ng mga viewers natin. Kaya mapapansin nyo guys, sa YouTube Studio, may makikita kayo doon na parang analytics na ang nakalagay is average view duration. So some of you guys, less than 1 minute, yung iba naman is nasa 2 minutes pataas, yung iba naman nasa 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. So nakadepende yun guys, kung yung mga viewers nyo is tinatapos ba talaga nila yung videos or nakadepende kung hanggang ilang minuto lang yung tinatapos nila. So kumbaga guys, i-generalize ng YouTube kung ilan yung percentage or ilan yung minutes na karamihan ng viewers mo dun lang sila umaabot. Kaya kung mapapansin nyo guys, kung yung average view duration nyo is less than 1 minute, unfortunately guys, ibig sabihin is hindi tinatapos ng mga viewers nyo yung videos na meron kayo, or kumbaga hindi sila nagtatagal ng kahit 1 minute pataas. Okay? So doon naman sa mga content creators na nasa 5 minutes pataas, 10 minutes, so congratulations. So meaning nag-i-stay talaga yung mga viewers nyo at tinatapos talaga nila yung videos nyo. So ang ibig ko lang sabihin dito guys, pag kayo kasi ay sumali sa Resbakan and Count Me In, napapabayaan nyo yung quality ng video for sure. Kasi yung iba dyan nauubos yung oras sa pakikipagpalitan ng subscribers, nauubos yung oras sa pagsali sa Resbakan, sa pag-comment sa ating comment box. So ang nangyayari guys is nababawasan yung effort nila sa paggawa ng content, or hindi sila nag-iisip ng niche or content na para sa kanila. So ang nangyayari guys, nauubos yung oras ng isang content creator sa pag-Count Me In, sa pagresbakan, no? At dahil dito guys, napapabayaan nila yung videos nila, na maaaring maging dahilan guys para magkaroon kayo ng low average view duration kasi nga the first place, hindi nyo pinapahalagahan yung niche or content nyo. So ang tendency, kung meron mang manood sa inyo guys, is hindi talaga nila tatapusin yan kasi hindi naman talaga sila interested sa video mo in the first place. So kumbaga guys, ang sa amin lang is opinion namin ito bilang content creator para mas mapaganda yung takbo ng channels nyo. Hindi namin ito sinasabi para tumigil kayo sa ganyang bagay, but still, hindi rin namin kayo ini-encourage na ipagpatuloy nyo yung pag-count me in or yung pagsali sa mga resbakan. So that's why kami, ine-explain namin sa inyo yung mga possible na pwede mangyari sa channel nyo kung itutuloy nyo siya in the future. Kaya para sa akin guys, no, kung gusto nyo magkaroon ng chance na talagang magkaroon kayo ng organic growth or organic subscribers dito sa YouTube, is mag-focus po talaga kayo sa content or dun sa niche ng channel nyo. So yung pangatlo guys, so dahil nga priority nyo yung resbakan, yung pag-count me in, no, yung pakikipagpalitan ng subscribers dito sa YouTube, is sobrang baba ng traction sa channel nyo, or sabihin natin no traction sa analytics ng inyong mga YouTube channels. So pag sinabi nating traction guys, it's like yung ating mga YouTube analytics ay wala siyang activity, so hindi siya umaangat, hindi rin siya bumababa. So kumbaga consistent lang na ganun yung bilang niya. Sabihin natin yung viewership nyo, hindi talaga siya tumataas, parang subscribers nyo hindi rin tumataas. So meaning walang traction, walang organic traction na nangyayari doon sa algorithm or doon sa analytics ng mga videos
or channels nyo. Kasi in the first place, ang gusto nyo lang naman is magkaroon ng subscribers, tama? Even though hindi naman talaga interesado yung mga kausap nyo, like for example, nag-PM pa kayo sa kanila sa Facebook para i-subscribe nila yung channel mo, but at the end of the day, hindi naman talaga interested yung tao na yon. So kumbaga guys, ang reason kaya kanya isusubscribe dahil isusubscribe mo din siya. So kumbaga nagpalitan lang kayo ng subscriber whatsoever. So meaning hindi dito pasok yung sa mga video analytics natin. So that's why walang nangyayaring traction or organic growth doon sa mga videos natin kasi ang gusto mo lang magkaroon ka ng subscriber. So yung tao na yon isusubscribe ka, so ganun din ikaw, isusubscribe mo din siya. So walang nangyayaring positive traction or organic growth sa every analytics ng videos natin. So kumbaga hindi nadadagdagan yung views, hindi nadadagdagan yung likes, yung engagement, so wala. No, kumbaga ito yung nagiging reason para mas top up yung videos natin at hindi siya kumalat dito sa YouTube. Kaya mapapansin nyo guys, yung ibang mga videos nyo ang tagal na dito sa YouTube like 1 month ago, 2 months ago pero na-stuck na sa ganong bilang ng views. Na-stuck na sa 50, hindi malang umabot ng 100. Yung iba naman guys, ilang years na dito sa YouTube but still hindi pa rin umaangat yung viewership ng video na yon. Na-stuck up na sa 50, na-stuck na sa 100. Biruin nyo guys, sa ilang taon na nakalipas, ganun pa din yung viewership niya. So nangyayari lang siya guys if walang positive traction yung mga videos natin or hindi gumagana yung inside analytics ng ating mga channels. Kaya mapapansin nyo guys, ganun yung pwede mangyari sa channel nyo kung ipagpapatuloy nyo yung count me in o resbakan, na maaaring ito yung maging dahilan para tumigil din kayo sa YouTube lately. Kasi marirealize nyo na oo nga, na-monetize kayo, pero mapapansin nyo wala din kayo masyadong viewers. Yung viewers nyo sobrang baba. So yung revenue natin dito sa YouTube guys, mostly nakadepende po yan sa bilang ng views natin. Nakadepende po yan sa type ng niche na meron tayo, sa taas ng RPM natin, kung saan ba galing yung viewers natin. Kaya mapapansin nyo guys, sa totoo lang, maganda talaga dito sa YouTube. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo guys, kung gusto nyo magkaroon ng positive traction or activity inside your video analytics is make sure na paghandaan nyo yung mga vlogs nyo or gawin nyo yung best nyo guys para gumawa ng quality content dito sa YouTube. So yung pang-apat naman guys is pwedeng maging dahilan yung pagsali natin sa resbakan or yung pag-count me in natin dito sa YouTube para hindi na tuluyan na i-recommend ni YouTube yung mga videos natin. Miski si YouTube guys, meron niyang sariling algorithm na nagiging reason para alamin niya kung para saan ba yung contents na meron tayo. Okay, kaya mapapansin nyo guys, sa isang content creator, meron niyang isang niche na dun lang siya nakapokus. Kung hindi man isa, is dalawa. Okay? So kumbaga si YouTube mismo napipigure out niya kung para kanino ba or kung para saan ba yung ating mga videos na ginagawa dito sa YouTube. Kaya mapapansin nyo, bakit ba kayo naandito sa ating channel? So bakit nyo ba pinapanood si DJ May? So paano nyo nakilala si DJ May? Kasi nagbibigay tayo ng tips dito sa YouTube. At ikaw naman bilang isang content creator is naghahanap ka ng pwedeng tumulong sa'yo or pwedeng mag-guide sa'yo sa iyong YouTube journey. So dun pa lang guys, marirealize nyo na oo nga no, bakit nga ba nandito ako sa mga videos ni DJ May? Bakit ko ba pinapanood si DJ May pero hindi naman siya sikat? So parang ganito lang yun guys, mapapaisip kayo na nakilala ko si DJ May, pinapanood ko si DJ May because dun sa mga videos na ginagawa niya. So meaning guys, kung hindi ako nagko-content, kung hindi ako nagbablog, or kung hindi ako nag-upload ng mga videos na related sa YouTube tips, hindi nyo ako makikilala. So ganun yung gusto kong iparating sa inyo guys, na hindi kayo magkakaroon ng organic growth, hindi kayo makikilala ng potential audience nyo dito sa YouTube or hindi ire-recommend ng YouTube yung mga videos nyo kung hindi kayo pipili ng niche or contents para sa channel nyo. Kaya sobrang halaga guys na bago kayo magsimula dito sa YouTube is make sure na pumili kayo ng niche na sa tingin nyo magiging interested yung mga taong nakapalibot sa inyo or dito sa social media. Because at the end of the day, madaming YouTubers or madaming viewers dito sa YouTube na maghahanap ng topic na para sa kanila. Katulad nyo na mga bagong content creators dito sa YouTube na nagpapasalamat naman ako kasi hanggang ngayon nandito pa rin kayo, nanonood kayo ng mga vlogs natin even though hindi na tayo madalas nag-upload. So parang once or twice a week na lang ako nag-upload but still, nandito pa rin kayo. That's why ngayon pa lang nagpapasalamat ako sa inyo. So ito guys, isang example ito na si YouTube mismo ni-recommend niya yung bagong vlog natin sa inyo. So for sure guys, yung iba sa inyo baka pagka-publish ko nitong video na ito, i-click nyo agad.
And some of you naman for sure gusto niyo siyang panoodin kasi makaka-relate kayo dun sa ating i-discuss for today. Lalo na dun sa mga mahilig mag-resbackan or mag-count me in dito sa YouTube. So kung gusto niyo po talaga guys na i-recommend ng YouTube yung mga videos nyo is pumili kayo ng niche. Sabihin natin yung sobrang gandang niche na bagay sa inyo and at the same time mag-focus kayo dun. Para kahit papano is hindi man agad mag-grow yung channel nyo but still nabibigyan nyo ng chance na umangat kayo dito sa YouTube. Kasi guys, kung gagawa kayo ng videos about sa sarili nyo, nagluluto kayo, no? Gagawa kayo ng videos na nagsasampay kayo, naglalaba kayo, or mamimili kayo sa labas or anything na about sa sarili nyo guys. So let's be honest, wala pa namang merong interested sa buhay nyo. So kumbaga alam naman natin dito sa YouTube na bago ka makilala, so kailangan mong gumawa ng mga contents na kakaiba. No, hindi man educational, but still, alam mo yon parang punong-puno ng entertainment. Kasi guys, madaming content creators ang sumisikat dito sa YouTube ng biglaan. No? Even though hindi sila nag-e-effort, pero hindi naman all the time nangyayari yon. So para sa akin guys, mag-effort din kayo, mag-isip kayo ng niche na para sa inyo and at the same time nyo, wag nyong i-push masyado yung sarili nyo at baka kayo ma-burn out. So ayaw naman natin na mangyari sa inyo yun na dumating yung time na hindi pa kayo umangat dito sa YouTube, mapagod agad kayo. Ang sa akin lang guys, habang maaga pa is ma-realize nyo kung ano ba talaga yung organic growth. So at the end of the day guys, nasa sa inyo pa rin kung itutuloy nyo yung pag-count me nyo o yung pagsali sa proseso ng resbakan. So yung panglima guys, or yung pinakahuling topic natin for this vlog is yung tinatawag natin na spam subscribers. Kaya mapapansin nyo guys, may mga subscribers kayo na hindi na siya visible sa bilang or dun sa count ng subscribers nyo mismo, pero naandun sila sa listahan ng mga pangalan ng nag-subscribe sa inyo. Kasi guys, alam ko this past few months may bagong update ang YouTube na dati wala siya nito eh. So ngayon nakikita na po natin kung sino-sino yung nag-subscribe sa ating channel this past few days or this past few weeks. So nakalista po yan dyan. So dito lahat nakikita natin kung sino-sino ba yung mga nag-subscribe talaga sa ating channel. Pero mapapansin nyo, di ba, nag-subscribe sila sa inyo, pero nababawasan pa rin yung bilang ng mga subscribers nyo. So pumapasok siya doon sa tinatawag natin na spam subscribers. So DJ, bakit ba kami nagkakaroon ng spam subscribers even though nakasubscribe naman talaga sila sa channel namin? So syempre guys, ang YouTube time to time nag-update yan. So nag-i-improve yung ways niya kung paano niya ba ma-detect yung mga spam subscribers ng ating channel. So kung ma-detect niya na yung subscribers mo galing lang sa, sabihin natin, sub for sub, no, sa count me in, resbackan, so hindi naman talaga organic audience yung tao na yon ng mga videos mo. So ang tendency guys, ibabawas ni YouTube yon doon sa subscriber count mo. So yung pinakang point ko dito guys, kung hindi kayo magsisimula or matututo na mag-grow dito sa YouTube in the most organic way, so kayo din ang mahihirapan dito lately, lalo na kung kayo man ay nagsisimula pa lang. And I know some of you nangangarap na mga dito sa YouTube, nangangarap kayo na kumita dito sa YouTube. Yung iba naman sa inyo is gustong-gusto nang ma-monetize dito sa YouTube, so that's why napipilitan kayo na sumali sa resbackan or sa pag-count me in nyo dito sa YouTube. So yung pinakang advice ko sa inyo guys is kumbaga kalmahan nyo lang. So kumbaga isipin nyo yung pwedeng maging future ng channel nyo kasi at the end of the day, hindi lang naman yung kita, hindi lang naman yung pera yung pwedeng maging gusto ng isang content creator. So ang pinakang gusto natin dito guys is yung tinatawag natin na long-term success ng ating mga YouTube channels. So, well guys, wala namang masama na mangarap kasi nagsimula din ako dyan. So nangarap ako mag-YouTube, nangarap din ako ma-monetize, and at the same time nangarap din naman ako kumita dito sa YouTube. So that's why naandito tayo ngayon. But still guys, time to time, kaya tayo nandito is because natututunan natin yung mga bagay or ways na kailangan talaga natin gawin para mag-grow talaga tayo in the most organic way. So katulad ng sinasabi ko sa inyo guys, naranasan ko din naman sumali sa mga pangat program, sa mga sub for sub, dyan sa mga resbackan or count me in na ginagawa nyo. Pero dati kasi guys, hindi uso yan. So dito sa YouTube, ang pinakang term na ginagamit nila is sub for sub talaga. So dun ko na-realize guys na hindi pala dun makikita or hindi mo dun mararanasan yung tunay na pag-angat ng isang YouTube channel or organic growth ng isang YouTube channel. So mararanasan mo lang siya once na magkaroon ka talaga ng niche at content dito sa YouTube. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo, lalo na dun sa mga baguhan dito sa YouTube, na nakadepende naman po yan sa inyo kung ipagpapatuloy nyo yung pag-count me in or yung resbackan na proseso dito sa YouTube.
So kung dyan nyo po talaga nararanasan yung pagangat ng channel nyo at kung sa tingin nyo okay naman yung channel nyo, so hindi ko kayo i-encourage na tumigil kayo dyan. So ito naman guys, kaya ako siya binabahagi sa inyo para kahit papano may idea kayo kung ano ba yung mga pwedeng mangyari sa inyo once na ipagpatuloy nyo yung resbakan or yung pag-count me in nyo dito sa YouTube at ano ba yung mga pwedeng maging epekto nito sa ating channels and videos. At kung sa tingin nyo guys nagustuhan nyo po yung vlog natin today, don't forget to subscribe my channel DJ May for more videos like this. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung ating mga pa-shoutout dyan sa ating mga solid viewers. Ayan guys, mega love shoutout po pala sa inyong lahat sa mga naghihintay ng vlogs natin daily. So pasensya na kayo guys kung hindi natin kaya mag-daily vlog, pero yan guys, mega love shoutout po sa inyo. At syempre guys, hindi natin kakalimutan yung ating mga exclusive members, ayan, na nagpa-member this month and last month. Ayan, so mega love shoutout din po sa inyo. So yan guys, yung isa sa mga perks na pwede nila makuha. So every end of our video, pineplex po natin yan sila. And of course guys, every month meron tayong tinatawag na exclusive members community post na pinopost natin sila once a month. So guys, $1 per month lang po yung pa-member sa ating channel. So murang-mura lang, no? At kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin pala kayo sa vlog natin today, don't forget to watch this video. For sure guys, makakatulong ito sa inyo. And of course guys, yung ating DJ May YouTube Tips playlist. So yan, kung nabitin po kayo sa vlog natin today, for sure guys, makakatulong din ito sa inyo. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.